Hello po. Wow! Sweet! Sa pagdedebate? Sabi ko, gusto mo lang mag-away. Tapos, nagulat na lang ako, may nag-aabang na sa akin sa gate. Takot yun na. Hindi ba dinadaanan muna natin yung bakla? Sa bakla. St. Jude. Sa Quiapo, St. Jude muna bago manawag. Hi, I'm Attorney Noel. Hello, I am Attorney JP. Hello, I'm Marquita Beshi Lay, and welcome to another season of Welcome back to Bar Beshies. Ako si JP. This is Lay. At wala si Noel. Nasaan nga ba si Noel, Bish? Ayun, nagbabakasyon. Ano, bakasyon ata? Nagpapakasya. Actually, si Noel ngayon ay kasalukuyan nasa Morocco. Nasa Morocco. Kanina, napuntahan daw niya yung set ng Game of Thrones. So bilang si Noel yun, ang ginawa niya, kinanta niya yung background ng Game of Thrones dun sa post niya. Noel, kung nanonood ka, sana okay ka lang dyan, Sana Besh. ikaw na maging bagong Prince of Persia. Di ba doon din yun? Yata. Ano ko, hindi ko pinanood yun eh. Alam ko yung Prince of Persia, yung sa cellphone. Hindi yun, sobrang luma na yun. Hindi na alam ng mga guys. Sorry. Ayun yung reference ko sa 3310 ko noon. Sorry ah. I just aged myself. Anyway, So yun, welcome back. nakakapanibago kasi dalawa lang kami ngayon, di ba? Pero syempre, no, excited kami again dito sa season natin, no, na partner ulit tayo ng Rex, ang ating lifelong learning partner. Lifelong learning partner. Finally, nagets ko na siya after in our second season. After 1 year. After 1 year. Anyway, so guys, if you want to follow us, please follow us on our social media. Instagram at Bar Beshies. Facebook, also Bar Space Beshies. May TikTok na rin kami for everyone's reference. So si JP ang nagpo-post. So puro mukha ni JP yung nandun. It's bar.beshies. Meron din naman mukha mo, tapos tinake down namin yung video kasi. Mahirap pala yung daming nagko-comment. Muntik nang Nakaka-stress. mag-viral. Tapos wala kaming EQ to answer bashers. So ano na lang, na-realize take namin. down na lang namin. Hinahid lang Voluntary. naman. Hinahid lang. Ayun. And then, also email us at barbeshies@gmail.com. And of course, no, dahil nga kasama natin ang ating lifelong learning partner. Yes. Expert na. Please don't forget to follow ang ating ang official pages ng Rex Education sa kanilang Facebook and YouTube. It's Rex Makancel ka sa Education. YouTube mo. Sige. May website sila, rex.com.ph, and then yung mga e-store nila, no? If you need books, e-store.rex.com.ph, and then available din sila sa Shopee and sa Lazada. Rex Education on Shopee and sa Lazada Rex Bookstore. Ito na naman ako, madaya ako. Socials natin yung ginawa ko. Para ikaw yung mahirapan. Pero ang haba. Anyway. sobrang convenient na talaga ngayon na Oh, you yeah, can order definitely. the books online. Kasi nung time natin talagang pupunta ka pa sa mga branches Oo. nila. So malaking bagay na meron tayong other avenues to get the books, and medyo fast din. Lagi ko nga sinasabi, dahil partner natin ang Rex, kung gusto yung mas mabilis pa sa Shopee, Lazada, kontakin nyo si Ate Babes. Baka gusto mo sabihin pa yung number ni Ate Babes na joke lang. Sa Facebook It's a lang. data privacy issue. Charot. Okay. Besh, kamusta naman tayo so far? Ano ba update? So again, this is our second episode Yes. na natin to with Rex. So we're still excited. Hindi lang kami sanay kasi dalawa lang kami. Pero as you can see, no, balik tayo sa pagpa-podcast talaga. And excited kami kasi alam namin na maraming kaming na-miss na mga episodes. Naging busy tayo. Ako, kamusta ba ako? I think I've been consumed with news. Akala ko you're running era. Hindi. Napansin niyo ba? Pumayat si JP. Tayo ka nga, Besh. Ayoko. Sige, be proud. Last season, pinasayaw mo ko. Mas ngayon naman, Besh, fit kung check, kung ako yung pumayat, ay papakita ko katawa Okay ko. na yan. Ay, nako. Follow niyo na lang kami Follow lang kami sa TikTok. sa Makikita TikTok. niyo siya. Na tumatakbo. Tumatakbo, nagbibigay ng tips at inspirational messages. Fitspirational. Tinatry ko. Ang hirap palang gawin nun. Alin? Kasi mo tatakbo ka, tapos nagbi-video. Bakit kasi yun ang ginawa mo? Hindi kasi yung iba, Oh. pag tumatakbo sila, ang linis ng audio eh. Okay. Pag ginagawa ko, Hingal ka. marinig mo lang. Alam niyo guys, Ay,
think, Welsh, nandun tayo sa point, ang hirap talaga maging content creator. Oo, Diba? So, good job sa nare-realize. mga taong nasusustain ito kasi grabe parang, tingnan mo siya, literal na hingal na hingal. Hingal na hingal. Diba? Dapat ata ginagawa mo yun parang first 5 minutes pa lang. Yung hindi ka pa Hindi pawis. ka papawis. Dayain mo na lang yung mga pagbibilang mo ng kilometer, Oo. hindi naman nila malalaman, di ba? Sa editing na lang yun. Oo. Huwag mo na lang i-record sa Strava. Oh, so ganun. aside from the fact na pumayat ka, ano nang balita sa'yo? Hindi, ayun nga. I think I've been consumed these past few weeks with the news. Kasi syempre, I work from home. So pag nag-work from home ako, nakikinig ako ng mga proceedings sa Senate. Consumed meaning kasi gusto ko ring matuto. And at the same time, gusto ko ring magalit. Wala mapagbunto na ng Nag-rally galit. ka ko. ba? Hindi lang ako nag-rally, pero Itong beshi Oh, ko hindi. Ba't ba't nga ba wala ako nun? Hindi ako makaalis ng bahay. Kasi, Wala kaming house help. Walang bantay ang mga anak ko / aso. So yung mga aso ko walang bantay. So hindi ko naman sila pwedeng dalhin sa rally, di ba? Oo. Baka magkawalaan kami. totoo naman, tsaka medyo dedics kasi I guess maraming tao no? Marami. And then, it was a refreshing thing. Alam ko matagal na yon. It's just a month or 2 ago, no? Yeah. Pero it was a refreshing thing na after so many years with the pandemic and the challenges, nakakapag-rally na ulit tayo. Nang hindi takot. Di ba? That's true. Kasi may time na takot eh. Takot tayo takot mag-rally or hopeless tayo. Ito parang talagang nagkaroon tayo ng collective Because, anger. I guess regardless of political beliefs, we know corruption is bad. It's Saka a universal wrong. Affected lahat Oo. nung flood, 'di ba? Oo. Regardless kung anong estado mo sa buhay, babain at Oo, babain ka. totoo. Ayun. Ewan ko lang kung 14 yung mansion mo, pero Or kung may mansion ka sa McKinley, charot. or, Joke lang, or kung may okay. helicopter ka, Oo, 'di ba? nga. Pero the wide population is affected. So, ayun, basically yun yung because I wanted to learn din. Kaya rin ako nakikinig, no. And of course, since nasa content creator era tayo, dapat nakapagbigay din tayo ng mga ganong input para lang paalalahanan ng mga listeners natin na lalo na yung mga barbeshies, mga nag-work sa law firm, lawyers, law student na we do not bend the law. That's true. We do not bend the law. Do not bend the law. So, mapaalalahanan ko lang kayo. Ikaw, Besh, anong balita Well, sa'yo? na-pressure ako sa updates niya. Yun ang gusto ko sabihin kasi wala pa lang nangyari sa akin in the past year. Well, ako, wala. Boring talaga. As in, like, 2025 is so blah. Yun lang ang sasabihin ko. But I also feel like 2025 was a milestone because I feel like ang dami ko pinagdaan ng health concerns and finally, I am all okay. My heart has recovered. Okay na ang puso so, pwede mo. nyo na po ako ulit i-stress. Dati meron akong pasari sa mga estudyante ko, guys, my heart is weak right now. Pag ako nagalit sa inyo at ako namatay, kasalanan nyo. So ngayon, pwede nyo na pala ako ulit i-stress. Kasi normal na siya. So yun lang naman ang update ko for 2025. Pero that's good news, no? Yeah, Kasi that's nga, true. I think na nasabi natin sa mga past episodes Oo. natin yung health I condition. also feel like siguro this is the right time for me to say this in hindsight na. Kasi minsan pag abogado ka, sanay na sanay ka sa kaka-go-go-go, rarara. Tapos nakalimutan mo yung sarili mong health. Parang ako nakalimutan ko yung sarili ko na parang, shock sa sobrang stress na pala nandala ko. Like literally my heart was failing. So, you really sometimes need to stop and take a breath and really be mindful of your own self. Kasi ang buhay mo, hindi naman, syempre sinasabi natin, di ba, lawyering is public service. This is done for the public in general. But also, paano ka tutulong kung hindi mo naaalagaan yung sarili mo? Oh. So, How can I think you yung- lawyer diba? if you are not alive? You are dead. So ako, yun yung takeaway ko for 2025. So, I think 2025 is a year to remind myself to take care of myself better. Yun lang. So, ganda-gandahan lang tayo. Thanks, Russ. So okay naman ang heart mo. As okay na. Physically. And literally. Literally. Yeah. Okay na, sige na. Introduce mo na yung guest natin. Baka kung ano pa masabi ko dito. So yun, Beshies, no? Kung napapansin nyo, meron kami mga guest dito para sa ating episode. Sige, introduce lang natin sila. Ang first guest natin,
Siya ay second year sa Arellano University. Yes, attorney. Siya ay ang ALSG Secretary. Ano yung ALSG? Arellano Law Student Arellano Law Government. School Government. Pero medyo nag-gets ko naman yun. Bakit mo tinanong? Hindi kasi last time tayo nag-guest ng mga officers was from ALSP. So kala ko baka ALSP rin. Akala mo typo. ALSG pala siya. Si John Bricks Lazo. Hi, Bricks. Welcome Bricks to ba? Barbeshies. Or John? Bricks po. Or JB. So, Kahit ano ba? ginawa kayo ng pangalan, no? Oo. Bricks. Hello, Bricks. And of course, we have here, third year law student. Nagsusorry nga ako sa kanya kaya kasi sabi ko, ako yung nagsabi na siya yung mag-guest. Ah, talaga ba? Para may representation ng Lyceum, Yes. of course. Syempre. Third year law student at yung LSG president, current LSG president ng Lyceum, si Miss Dara Ilaya. Hello po. Wow! Sweet! Ngayon lang po yan. Kilala kita, ha? Alam ko, di ka ganyan. Ayusin natin to. Okay, take 2. Yes, Si attorney. Dara was my student last sem. So, kamusta naman akong prof? Napaka-self-serving. Hanap pala ito ng validation, Dara. Tandaan mo, wala ka pang grade. Ang sa akin lang, attorney, paki-off na lang po muna yung cams. Huwag sasabi ka na naman na to. Okay na, okay. Di ba nakiligin nga? Sige, sabihin mo, kamusta si JP as a prof? Of course, si Attorney JP, ang galing magturo. Grabe Ang naman. galing mambola. Hindi na talaga sila maniniwala. Syllabus pa lang parang, gets ko na. No biro. Pero alam Magaling. mo, itong mga, kung last year, during our episodes, di ba, medyo nag-rant ako dahil yung students ko that time, di ba, sabi ko, hindi ako pinakain. Hindi ka pinakain. Ganyan. Ito, sila, nag-research. Nakita nila yung episode na yon, tapos nagpakain talaga sila. Anong pinakain nyo? Parang pizza during yata, attorney. I think that was Valentine's, no? Besh, gumawa sila ng event para sa inyo. Pati Valentine's celebration. Shinow pa nila yung clip natin sa Totoo ba? last season. Yes. Tapos may mga pag-games sila. Ang galing, Kala galing. nila mawawala yung receipt. Nagparesit. Nagparesit, Wala attorney. talaga. Medyo bad faith yun. Pero sige. Seryoso ba? Besh, ang sama mo pala. Anyway, bakit nga ba natin sila Hindi in-invite kasi, dito? it does make sense. Kasi coming off from the Bar Boys episode, Bar Boys kasi is not just for law students or lawyers. Yung Bar Boys din, maraming nakaka-inspire sa mga yung mga bago pa mag-law, yung mga kakagraduate lang ng undergrad, maraming mga na-inspire na gano'n para maging lawyer. So parang naisip din naman namin, together with Rex Education, na parang, it might be good to give everyone a preview of how life is as a freshman in law school. Kasi aminin nating lahat, diba? Like literally nagbago ang mga buhay nating lahat nung pumasok tayo in law school. And it really was not an easy transition, right? Oo, saka shinare na namin to before. Pero kasi nung freshman kami ni Lay was 12 years ago. Sakit na! Kami nga di ba? Oo, Which is ano, totoo naman. So, okay. ibang-iba na rin Oo. yung pagka-freshman ngayon, di ba? Iba That's na yung true. culture, iba na yung study habits. Wait, I'm curious. Kayo ba ay Gen Z na? Yes. Yes, Gen Gen Z. Iba na rin ang pagiging freshman pag Gen Z. Kasi aminin mo, ang experience natin limited to millennials as freshmen. Pag Gen Z, iba na yata sila mag-deal with stress and all of those Yes. things. Snowflakes pa sila. Maka-cancel ka na naman, bitch. Cancel ka na naman dyan. Hindi, joke lang po yun. So yun, kaya namin kayo na-invite dito para mag-share sa amin, no? Lalo na interested din kaming malaman. Paano kayo nag-deal with being first year and siguro to start our conversation, even before entering law school, ikaw ba, Dara, plan mo na ba talagang mag-law school? Actually, yes. Matagal ko na po siyang plano. As in high school pa lang, iniisip ko, okay, sige, after college, I'm going to law school. Ang serious niya sa high school student. Naisip na niya yung Kasi future niya. pressure. O Grabe tapos, ang inflation. Pero dahil meron kang may lawyer ba sa family nyo? Yes, may lawyer sa family. So, both of my parents are lawyers. oh my gosh. So, high school pa lang, there's this pressure Yeah. of actually knowing na, mag-aabogado ka, di ba?
So, Ano okay. sabi mo? May choice ba ako? So medyo pinapositive scripting ka nila na mag-aabogado Yes. ka. Oo. Okay, okay. I mean, dapat nasa PBB tayo ngayon, pero Yes. saan tayo ngayon? Pero, ayun, nung college, mas na patibay lang din na I'm going to law schools. Your undergrad was? It was communication arts, but I took a minor in legal management. Legal management. So, meron na ring idea kahit paano na, okay, ito pala yung obligations and contracts, and ito pala yung immigration law. Pero of course, iba naman kasi yung preparation ng college. Parang, Totoo. Yeah. parang crash course lang yun, attorney. Parang Oo. nagsa-seminar lang ako, pero pagdating ko ng law school, ay wala pala akong alam. Parang inaral mo Joke ng lang isang pala. buong SEM, mga 1 month. Ganun. Wala. Oo. Ikaw, Briggs, Yes. pangarap mo talaga maging lawyer? Ako attorney, high school ako, gusto ko talaga maging attorney. Nung, nagkaroon kami ng debate sa school. Okay. Tapos sabi ko, ano kayang course yung pwede dito? Sa pagde-debate? Yes. Sabi ko, Gusto mo lang mag-away. attorney pala. Uy, Nung grabe. senior high ako, Oo. sabi ko, nung senior high ako, Oh. nag-take ako ng UMS. Ano yun? Senior high science. I just asked myself again. Ano yun? Humanities and Social Sciences. Okay. Yes, Ay, for yun senior track. high school. Ah, Yes, tama, ma'am. okay. Oh. Then, nung senior high ako, sabi ko, sasali ako ng debate ulit. Tingnan ko kung gusto ko ba talaga. Oh. Tapos, that time, nanalo ako ng debate, na-champion ako, then sabi ko, sige, go na to sa college. Nung nag-college ako, nag-take ako ng legal management. Okay. So, sabi Rilo. ko, first year, may legal ethics kami. Second year, business law, oblicon. Third year, meron na kaming remedial law. Wow. Meron na kaming Talaga? crim pro tsaka civ pro. Totoo? Sabi ko, Ano yun, nile-lecture lang? Walang recitation? may recitation attorney. Ah, Grabe, like, hardcore. parang nung second year ako, naging prof ko. Hindi ko na sasabihin kung sino. Bulong mo mamaya. Sige, bulong mo. Curious lang. Sabi ko, hindi pa kasi ako, date enrollee kasi ako. So sabi ko, Dami nangyari sa'yo. papasok ako Oo. ngayon. Oo. Hindi ako matatawag. Pagpasok ko, Lazo, ako agad. Consti 1. At aminin natin, hindi madali ang Consti Hindi 1. madali. Oo. So ako wala akong kaalam-alam nun. So, invento-invento lang. Nag-fly ba ang pag-invento mo? Yes? Hindi. Tingnan mo? Hindi talaga kaya. Sabi ko, hindi talaga. Kasi tanong sa akin, what is political law? So sabi ko, magre-relay ako, ano ba yung political? So, yun yung sinabi ko, yung meaning ng political. Kung ano-anong sinabi sa akin ni attorney, then sabi ko, sige attorney, pasa mo na sa iba. I give up. I Tapos give up. pagpasok ko ng law school, sabi ko, yung 4 years na legal management course ko, parang first week ko lang mapapakinabangan. See. Kasi parang sa case digest, sige, simete marunong ka na. Pero Oo. at the end of the day, parang pantay-pantay kayo sa room eh. So, di ba? So, since pareho kayo na may background, na legal management, legal studies sa undergrad, nakatulong ba? No. Sadly, no. talaga eh. Baka bumaba ang enrollment ng legal Ikaw ba, studies sa legal Dara, ano management. what was your first week like in law school? Yung na-reach mo yung expectation mo? Nagulat ka ba? Well, nagulat talaga. Most likely because rekta ako from college, diretso talagang law school. And wala kaming pahinga at all. Kasi di pa nga ako nakakapag-graduation. Nag-law school ka na? Yes, nag-introduction to law na kami. That time. So, parang ako, bigla akong bibigyan ng, okay, basahin mo tong case na to, basahin mo tong case na to. Tapos ako, wait lang, nag-internship pa ako. So, technically, hindi ka pa tapos. Yes. Oo. Parang crossover talaga, isang malaking Hala, school Dara, year. sigurado ka bang valid yung pag-estudyante mo? Naku, wait po, huwag niyo po muna i-check. Gagawin pa natin ng paraan. But it was very tiring siguro. Especially, marami na rin kasing dumediretso from college, tas Yeah. naglo-law school. Oo. And parang hindi nila, I think they underestimate the grit that you need. Kasi hindi siya yung pwede, hindi uubra yung aral mo ng college. Oh, eh. yeah, definitely. And Oo. yung maturity mo rin. Parang, Oo. for me, nothing can really prepare you for the Oo. first week of law school. Ikaw, Briggs, paano yung first week mo? First week ko attorney, actually, gumraduate ako ng last year, June 28. Pasokan namin first week ng July. Same with Dara, parang sabi ko, walang Nasa pahinga, summer go vacation, agad. gano'n naman kayo, guys. So sa akin, parang siguro nakatulong sa akin yung parunong ako sa mag-case digest, yun sa mga recitations. Pero iba yung pagiging terror kapag law school na. Talaga? As in, Level up, ganun talaga? level up talaga. Tapos sabi ko, okay, kailangan ko mag-adjust. Pero
sa tingin ko, ang unang-una talaga nakatulong sa akin yung friends. Kailangan Aww. makahanap ng friends. So, sino first friend mo in law school? First friend, actually, first day ng school Na-excited namin. First day ng namin, ng Cream 1 yun, Cream 1. Tapos sabi ko, shot tayo. Shot tayo. Nag-chat ako sa gist namin, shot tayo. Seryoso ba? Tapos nagulat na lang ako, may nag-aabang na sa akin sa gate. Katakot yun ah. May dalawa siya ng something. Bigla mo nag-aabang sa'yo, di mo kilala. Tapos yun, diretso kami. Tapos, di ba sabi ko kanina, yung first sem namin block, pati yung second sem, free section na Wala na, kami. oo. Pero kahit di kami magkakaklase, friends kami until now. Oh, that's so Tulungan cute. pa rin. Ganun Oo. talaga. Ikaw, Dara, ano katulong no first week mo? Dasal. 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 Dasal talaga. So, naging religious ka rin bigla. Yes, Okay. biglang naging besties na kami ni Lord. As in, parang first month ko yata, attorney, nagpunta na akong Manawag. Ganun mo na Girl, hindi ba dinadaanan muna natin yung Baclaran, Santa Clara, sa Quiapo, St. Jude muna bago manawag? Meron pa ng preference. Oo nga eh. Oo. So, nagmanawag ka na. Nagmanawag na ako. Sabi ko, Lord, parang nahihilo na ako. Parang kailangan ko na ng intercession ni Mother Mary. Nag-intercede naman siya, pero medyo rin. Kailangan din ng trabaho din. Totoo. Trabaho din. Pero buti nga sila meron ng parang law subjects Oo, before totoo entering yan. law school. Kasi I remember ako, nung time ko, wala akong legal background. Siguro at most poly kasi pol sci ako. Pero wala rin. Wala ka rin magagamit eh. So when I entered, naalala ko, ang first subject ko was, isa sa mga first subject ko, persons. Kay Dean Oo. Sol. Tapos hindi ko alam yung magbabasa ka pala ng case, magbabasa ka ng basta binigay yung syllabus sa'yo eh. So binasa ko yung libro, pero hindi ako nagbasa ng case. Ang galing. Ayun. Ang galing. So na-shock talaga ako. It was really para akong na culture shock. Oo. And within that first week, parang after 2 days, nagnilay-nilay din ako. Tapos lumapit ako kay Dean, dinrap ko. But because I was working. So sabi ko, kung ito yung workload na hinihingi sa akin and I still wanted to work, meron ako mga kailangan i-give up. Oo. So, give up ko muna with the promise that I would take her class again the year after, which I did, and I Oo. passed. So, yun. Gusto ko lang sabihin. Claim to fame niya yun. Claim to fame niya yun. Pero, kayo ba? Meron ba kayo, are there things na, although meron kayo legal background, or as in, law school background, or preview, meron pa ba kayong some things that you wish you knew before the first week or before you enter law school? Siguro sa akin yung how to manage my time. Siguro, iyon. Kasi during first week, ang nagbigay lang ng syllabus, yung Cream 1 namin. So sabi ko, may cases, may article. Sabi ko, babasahin ko to. Binasa ko siya ng 1 whole week. Isang subject. Isang subject pa lang So yun. parang, sabi ko, paano to next week? Lahat magbibigay na ng syllabus. So parang nape-pressure ako na, eto pa nga, hirap na akong i-analyze. Baka matawag ako. Thankfully, hindi ako natawag. Pero sadly, di rin ako natawag. Kasi, sobrang prepare ako eh. Sobrang prepared ako eh. Oo, yun yung mga sayang na inaral. Hindi naman pala ako Tapos pagdating yung natawag. second week, Oh. ang dami ng syllabus. Naglalabasan na si Consti, Oo. napakadaming digest. So sabi ko, sana pala, before pa lang, nung college ako, sinanay ko na kung paano hati-hatiin yung oras ko. Pero kasi, aminin mo naman eh, kung wala ka sa ganong high-pressure situation, hindi mo rin siya Hindi maiisip maiisip. eh, di ba? Oo. Ikaw, Dara, anong sa tingin mo yung sana naisip mo bago ako nag-law school? Sana hindi na lang ako nag-law school. Naku, yun yung mga intrusive thoughts. Pero aside from the managing time, because it's very important, especially as a law student, siguro knowing kung paano ako mag-aral. Kasi medyo trial and error siya sa first few months mo. Akala mo parang, since mahilig ka naman magbasa, kaya mo magdire-diretso. Pero you have to know pala na, okay, mas visual learner ako pag ganitong subject. Kunwari, kapag REM, kailangan sinusulat mo Yes, siya. dinodrawing mo siya. Dinodrawing mo Oo. siya. Tapos kung mas gusto mo ba mag-aaral ka alone or kaya with other people, Yeah. kasi syempre, pag first year ka, parang iisipin mo, okay, sana meron ako ibang friends na kasama. It makes things lighter. Pero, marirealize mo, parang nagchichikahan lang kami. So,
parang maraming nagka-existential crisis kami basically. So sana it's something na alam ko na before, but then again, you can't really think about it if you're not there. Alam mo, totoo yan, yung existential crisis. Kasi I also had that. Yes. Yung existential crisis ko, noon, if I remember correctly, tagal na kasi, nung first year ako, yung always feeling insufficient. Yes. Oo. Kasi parang, as a type A person, sanay kang nagagawa mo everything according to schedule, natatapos mo lahat ng kailangan mong gawin. And then all of a sudden, here comes law school, na parang imposible mong matapos lahat. Diba? Parang ikaw nga, yung crim nga, isang linggo, what more kung lahat ng subjects, diba? Na parang, I had a little bit of existential crisis na parang tinamaan yung pride ko na hindi ko pala to kaya matapos lahat. Hindi ko ma-meet yung expectations sa mga tao. Nagkaganon din kayo? Yes. Ang hirap kasi. And I think, even, on your first day in law school, up until now that we are already lawyers, nandun pa rin yung imposter syndrome eh. Yeah. Na parang, kaya ko ba? Deserving ba ako? Mas malakas yun pag nasa law school ka. Oo. Kasi, lalo na yung first half bago mag-midterms. Alam naman natin, no? Pag first year ka, sabihin natin 40 kayo. By the time na mag-midterms yan, possible, 20 na lang kayo after midterms, marami na magdadrop. That's common. I mean, just today, meron akong nakita sa memories ko na picture nung first year kami, sinend ko doon sa isang prof namin. Tapos sabi ko sa kanya, sa class na to, 4 lang kami natirang abogado. 4 lang yung naging abogado, pero 20 kami doon sa class picture. That's the reality. No, talagang kailangan mo labanan yung shock factor nung first half. Alam mo, ng first I year. keep having this conversation with my students kasi I teach a first year subject. Tapos, it would happen, like yung magda-drop sila before midterms, lalapit sila sa akin, tapos maglalabas na sila ng sama ng loob nila, hanggang sa iiyak na sila, tapos parang ako, guys, hindi ako ready for this. Papasok ako ng klase. May counseling ba May ng counseling kasama? na nangyari. Tapos the concerns are all about, nasya-shock yung sistema nila at how harsh the environment is. Na parang it's so unforgiving. Pag hindi mo nagawa, galit sa'yo yung professor mo. So you end up having self-loathing na, ba't di ko to magawa? Parang, lalo na the more elderly, na parang I'm a CPA, I work in a bank, I'm already elderly, tapos all of a sudden, may hindi ka kayang gawin. Talagang it will humble you. Grabe no? talaga, as in. Pero that's it a will good humble. thing na ngayon nag-open up sila. Kasi parang during our time, mas Wag lang sa akin, hindi bihira. ko ready. Hindi kasi yung time namin bihira eh. Bihira na mag-open up ka to a professor. Kasi nga medyo mas ma-pride ka pa. Ngayon Oo. ata mas sanay na kayo. Or mas marami ng outlet, I guess, not just to the professors. You can also do it on social media. I mean, ngayon na nag-handle ako ng TikTok ng Barbeshi. So nakikita ko, ang dami ko nakikita mga students posting. Yes. No? Medyo weird nga yung iba kasi yung iba nagbibigay na sila ng tips pero kaka-enter lang nila ng law school, no? My favorite, yeah. Hindi ko alam kung gusto mo gusto mo bang sundan yung mga ganun na students as early as that time, no? Pero at the very least marami na silang outlet. No? And minsan nagla-live din kami ni Lay sa aming TikTok. Tapos isa sa mga common questions na nakukuha namin, ano ba yung book na kailangan kong bilhin? At the start, 'di ba? Kung kaya first year ka, kayo ba ano ba yung mga Paano ba what do you nalalaman yun? prioritize? Anong libro ang bibilin nyo? Nung first year ako, ang importante talaga yung Caudal. Sabi nga nila, di ba? Number Totoo. 1. Totoo yan. Iyon yung Bible ng mga law Yeah. student. Pero may tanong ako, kasi ako I notice in my students, hindi sila nagko-codal, ginugoogle nila sa lawfil yung batas. Tapos I always keep telling them, can you please invest in codals? Because I cannot wait for you to Google the provisions. I need you to have it right there with you. So bakit ano yung thing na yun? Ba't may hesitation mga tao ngayon mag-codal? Well, siguro kasi, attorney, nag-shift na rin yung mga tao sa paggawa ng reviewers electronically. Okay. So parang isang anuhan na lang, isang searchan na lang, ganon. And syempre, hindi rin naman natin matatanggi na medyo pricey. You really have to invest in codals, especially in textbooks. So yung iba, nanghihiram na lang, o kaya parang kapag di sila nakahiram that time, wala, parang sige, kaya naman Google na i-Google lang. Ganun naman ka-convenient. Pero kasi iba rin yung Caudal eh. Oo, sobrang. Ang testament kasi na aral mo yung Caudal mo ay kapag nasa bar review ka na,
sobrang lasog-lasog na nung caudal mo. Ibig sabihin, Totoo ilang yan. beses mo na siyang Oo. binuksan, ilang beses mo nang highlight, kasi yung caudal ko ata hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit Ako rin ko. actually, yung Mga civil code caudals ko, yun pa civil rin, code, oo. civil code, tsaka yung poly. Yun pa rin yung Nakikita ko gamit pa yung mga notes ko to myself. Ang ginagawa ko sino, nahanap ako random page. When you read this, hopefully 4th year ka na. Ganyan. Kasi maabot naman ako doon. So nakaka-proud. Merong diba? dear future Dear self pala. future self. Sana by now, lawyer ka na. Ganyan. Ayun. Hindi sa kayo sa mga nagtatanong, dapat ba ano ba yung mga dapat kong bilhin na books? Caudal, that's one. And number 2, antayin niyo yung prof niyo na sabihin kung anong libro yung ipe-prescribe. Yes. Huwag kayong basta bilhin ng bilhin kasi masasayang yung resources niyo. Hindi mura pang mga books, no. Pero kung sa Rex kayo bumili, sulit naman. No, makakasiguro kayo na you get value for the Value money. for money, yeah. Pero antayin niyo yung mga prof niyo na mag-prescribe ng books. Kasi masasayang lang if bumili kayo ng ganitong libro at iba pala yung ginagamit niya. So, sayang din. Kayo ba, bumili kayo ng books nyo? Ginagamit ko yung books ko nung college. Undergrad. Ayos Yung mga De Leon. Mas madali. Yung mga De Leon. Totoo. De Leon. Tapos ang Campanilla. Very, ikaw, Dara. Bumibili din talaga ako. Kasi iba yung handwritten talaga. At saka iba yung as sa'yo, di ba? Yes. Yung pwede mong sulatan, i-highlight, di ba? Hindi siya Sarap sumakay kaya sa UV ng may Diba? dalawa. Very profound. Yabang. Bit-bit mo. Tapos makakatulog ka lang. But also masakit sa likod. Aminin natin yun, di ba? Kung sasakay ka sa bus, may dala ka isang caudal. Yes. Oh, yeah. Mukha ka magpipreach ng Biblia. Tatayo ka sa gitna. Tapos, Baka layuan ka ng mga tao. Pero one time nangyari na sa akin Ano? yun. Basta super kapal na libro, Succession yata. Tapos, nakasakay akong angkas. Tapos pagbaba ako, sabi niya, Ma'am, Jehovah ka ba? Hindi kuya, may midterms lang kami. ano sabi mo? Pagpalain ka nawa, kuya. At pala, sinakyan ko ng third sayang. Miss opportunity. Pero siguro, caudal, libro, cases, how do you handle cases? Kasi wala nang nagpapa-photocopy Oo, ngayon, no? Ano yun, sinesearch nyo na lang online? Yes. Or, CDA siya. CDA siya talaga. If wala, Loyal ako sa Lawfield. Lawfeel. Oo nga naman, bilang inyo yun. Oo. Supreme Court. Yes. Oo, mga Supreme ganun. Court. Pero sa akin, printed. Ay, you print. printed. Ni-print ko talaga kasi Ano nahihirapan. ka, no? Tactile ka, no? Galing. Maano ako, maaraw-araw Tapos ako eh. ano, maarte ka rin ba sa highlighters mo? Ma-highlighter ako. Anong color ang favorite mo? Yung yellow-green. Yellow, green? Yung matingkad. Matingkad. Yung talagang pag Talaga? nakita mo, sumasakit yung mata mo, kailangan mong basahin to. Yung mga ganun. Mas aesthetic yung pastel ngayon. Actually, Pastel ako Oo, nun ng bar. sino siya? Wait, tatanong ko sa iyo. Sobrang simpleng tanong na to. So, di ba, pag nag-highlight, I mean, kung may physical books kayo, paano kayo nag-highlight ngayon? May sistema Paano na ba kayo? Nung first year, attorney, I tried na parang kunwari yellow kapag parang important provisions o kaya headings, parang green. Pero pag nasa gitna ka na parang lahat importante na. Nauubusan na yung yellow. Hindi mo na matandaan. parang ano lang, safety net na lang Safety na net. kailangan makita mong na-highlightan mo siya. Kasi kung hindi, ibig sabihin, hindi mo pa nababasa. So, Anong hindi, point ulit lahat yan lalagay ko naka-highlight. dito? Parang ganun. Kasi, di ba nauso yun eh? At least for our generation, yung pag-aaral ka, lalatag ka sa table mo, meron kang, yung sa books. Book Yung stand. book stand. Tapos meron kang pencil case, iba-ibang kulay ng highlighter, iba-ibang ballpen, may ruler ka pa. Yes. Ginagawa niyo pa ba yun ngayon? Hindi na. First year lang. Yung first talaga. year. Tablet sa laptop na tayo. But I have to say, isa yun sa mga na-enjoy ko about the study, yung bibilang highlighters. It made me so happy. Hindi sa kayo mag-review ka, isa-set up mo lahat. Oo. Kasi nga wala naman, hindi kami gumagamit nun ng mga computers or tablets. So, talagang nandyan yung piles of cases na photocopy, tapos nandito yung libro, nandito yung caudal, tapos kung may notes ka. Saya rin yun. So, hindi nyo na na-experience yung may actual printed cases galing sa scrap. Pag nagpapa-photocopy yung nagpapa-photocopy, prof, and kunwari, no gadgets, talagang kailangan mo Oo. siyang, May ganong kailangan mo siya prof. igapang. Consti namin, ganon. Para sa amin, Tapos- bawal yung direct si Blitz. Sa hirap-hirap. Naramdaman ko yung stress mo doon. Na very, very nice. Pero kasi ako ano ngayon. Yes, meron ka ngayon. Meron akong prof ngayon, si Pro. Sino to? Hindi, Nakibulong ulit mamaya. Bawal laptop, bawal printed. So
So, dapat 110. lahat May 110. kukwento ko sa inyo. So, yung property ko noon, second year, bawal printed, bawal libro, lahat 110. Alam mo yung ginawa ko? Nauso nun yung gagawa ka ng font na 100. Kasi ginawa ko, alam mo yung mga filler lang. Doon ako nag-print. Di naman masisilip kasi ng pro. Ganun Diba? talaga. So, diba, nagkwento pa ako paano mandaya. Pero yun yung ginawa ko noon. Freshman tips nga. Oo. Pero yung saan kayo natuto mag-digest? Undergrad pa lang. Law school na talaga. Ikaw? Ako undergrad. Undergrad. Sino nagturo sa inyo nun? Walang nagturo. Ha? Parang Saan you ka have to figure out natutunan? for yourself. Parang sabi ko, ang unang gagawin mo kasi issue spotting talaga eh. Oo. So, kung ano yung subject, Mm. dun mahanapin kung ano ba yung related na issue dun sa subject na yun. Ako ata second year na ako natulog. Oo, totoo. Wala rin Yun nagturo naman, eh. Oo. Mas nakakagulat yung mga klase ko nung first year ng law school na Oo. hindi sila nag-legal management, nag-pol sci, Oo. pero ang galing nila. Mas magaling pa sila sa Paano? akin. Anong So, tubig yung iniinom? hindi ko rin alam. Siguro nila. resources from social media. Yes. mga reviews. Kasi nga maraming naka-upload na Oo. digest eh. Pero nag-rely ba kayo doon? Yung mga uploaded digest online? Ako, kapag Umamin ka dahil. Parang ayaw mo umamin eh. Umamin ka. Oo, sige, ang totoo. Actually, natry ko na sa Consti. Oo. Kasi Super alam niyo yung dami Consti, cases. sobrang dami, tapos sobrang haba. So, kapag nakita mo, next cases, search mo na agad. Yung kapag di mo nabasa, search mo na agad na ganyan. Oo. So, babasahin mo siya, pero hindi talaga siya advisable. Yun nga Hindi siya advisable. Pero may times talaga na, ako nun of course may times na mag-rely ka sa digest. Pero babasahin ko pa rin yung full case. So para lang malaman ko ano ba yung hinahanap ko. Kasi pag nagsimula ka dun sa full case, kasi di mo naiintindihan. Overwhelming siya. Oo. So hanapin muna, tungkol saan ba to? At least yung facts man lang, para Oo. at least buo na yung facts habang binabasa mo yung Pero case. kasi also, be careful din about digest that you randomly see online. Kasi, posible kasi na a case can be discussed in Consti, tas CivPro, tas yung digest na makikita nyo, ibang issue pala. Yes. 'Di ba? Kasi as a professor, dun mo nakikita pag online yung binabasa eh. Kasi parang hindi yan yung issue for my class. Parang siyang issue for Const. Ganon. Isa rin yan sa I wouldn't say disadvantage, pero yung wala sa Lawfil Yeah. is yung syllabus sa Iskra. Oo. Ay, sa Skra. Oo. Kasi sa Skra, makikita mo na yung syllabus doon, di ba? Medyo technical to para sa ano. Nandun na kasi yung mga topics na diniscuss ng Supreme Court sa start pa lang ng case. So, alam mo na yung mga issues na i-discuss nila pag nag-Skra ka. Eh, pag sinearch mo lang yan online, pag Lawfil, wala yung syllabus. Kapag digest, lalong wala, di ba? So, challenge din siya. At sa tingin nyo, nung first year kayo, ano yung sana naiwasan nyo? What are the things that freshmen should avoid? Siguro dwelling on a subject. Dueling. Duelo? Duelo sa RPC. Charot. Parang, dwelling, sorry. Dito, sa sarili niya. Oo. Siguro dwelling on a subject na super tagal mo ng, as in tinatry mo talagang basahin, tapos hindi siya pumapasok sa isip mo, parang that means, parang mali ka ng diskarte. So, let go na lang. Parang iba naman muna basahin mo, baka naman mas ma-refresh. Oo. Ikaw, Ayun, Rix. parang actually medyo same. Oo. Kapag antok, huwag mo nang pilitin. Oo. Ayun din Kasi eh. wala Kasi, din eh, oo. oo. Kumbaga, sabi nga ng mga prof namin, kapag antok ka, itulog mo. Kasi, Pero sana magising ka ulit. sana magising ka nga lang. Ayun na. Kasi baka dumire-diretso. Naranasan ko kasi dati nung midterm namin, napapaginipan ko na yung mga nire-review ko. As in talaga. yan. Tapos, pero good thing siya. Oo. Kasi paggising ko, yun pala yun. So, ganun Diniscuss pala, ng utak ko sa sarili ko. Siguro ganun. Siguro, Napapanaginip mo Oo, yung mga napapaginipan- prof mo. Oo, napapaginipan ko yung mga napapanood ko sa online. Kasi yung mga ganun pa nagre-review ka eh. So, Para mas nanonood kayo ng maintindihan mo. online lectures, parang gano'n. Nanonood kami ng online lectures din. Minsan, online lectures ng prof mo. Oo. Kasi di ba sila Oo Judge nga, Campanilla. nagpo-post sila online eh. Oo.
Alam mo yung ginagawa ko dati. Discarded din to. Bakit? Imagine ko lang kung panaginipan mo si Judge Marlo. Pagkagising ko, tawa siguro ako ng tawa pagkagising ko. Pag mapaginipan ko, Judge Marlo, shoutout sa'yo. Miss na kita. Pero pag mapanaginipan kita, medyo matatawa siguro kung maglolokohan na naman tayo. Hindi, ang gusto ko sabihin, ito din isa sa mga bagay na tinatanong ko sa mga estudyante ko. Nagugulat ako sa kanila kasi hindi nila alam kung paano maghabol ng kaso. Diba, obviously, Yes. hindi mo naman matatapos lahat. Diba? So, ang mangyayari, ang gagawin mo, during the class, aabangan mo na kung saan matatapos. Tapos, di ba, mag-start ka na magbasa. Magbasa, yes. Saan natututunan yung gano'n? Sarili. Ba? Diba? Sa kaba? Parang ayaw mong mapagalitan. Yes. Parang skill issue na siya, attorney. Oo nga. Kasi ako, sa totoo lang, from personal experience, yun yung nasashock ako sa mga estudyante ko. Imagine mo, ako yung nagsasabi sa kanila, guys, habulin nyo. Habulin nyo. O, bigyan kita ng time, habulin mo yung kaso. Talagang maano mo yan eh. Makikita mo naman kung ganong katagal yung mag-recit yung isang student. Mabibilang mo yan kung ilan pa yung hindi natatawag. So, magbabank ka na dyan at least mga 5. Diba? Yung mga 5 or patikaw, 6 na cases. Parang 5 na lang yung natitira. Teka lang, magbabasa na ako. Wait lang. Diba? Oo. Tapos speed reading is a skill, di ba? Kailangan mabilis ka magbasa. Totoo. Ng mga kaso. Oo. Kailan naging uso? Ginagawa niya ba to? Yung nagpapa-ceasefire? Yes. Pag bidel ka, Yes. andun yung pressure pag bidel ka. Oh, wait lang. Pag-usapan natin ang pagiging bidel. Dahil Okay. na-mention mo to. As a freshman primer, ano ba ang bidel at anong ginagawa ng bidel? Sila yung nakikipag-communicate sa mga professor. Kasi okay. di ba, may mga professor na ayaw nila na marami nagchat sa kanila na students. Ayaw talaga and all. namin. Diyos ko. So, yung nangyayari, pinapasa niya dun sa estudyante niya sa middle. So, siya yung makikipag-communicate sa professors and all. Siya din yung manghihingi ng ceasefire. And also, siya, sa kanya magagaling yung mga syllabus, di ba? So, siguro, yung sa ceasefire, sa mga bidel-bidel na ganyan, ako kasi, never ako nag-volunteer mag-bidel kasi Bakit? parang ayoko ng burden. Ako rin, alam mo, once ako nag-bidel, binagsak pa ako. So, hindi totoo yun, ha? Na pag-bidel ka, sure pass ka. Ako, binagsak ako. Baka dahil hindi ako nagpa-pizza. Ba't ka nagpa-pizza kami? Pambansang snack ng Oo, ano. ng shakies. Shakies. Oo. Yeah. Ikaw, Dara, kailan kayo, ikaw alam ko lagi kang nagbibidel. Yes, lagi ako nagbibidel. Bakit? Kasi, for me, gusto ko malaman agad yung syllabos. Gusto ko Kasi bibo pala siya. Hindi siya Bibo. Like, gusto Gusto ko niyang lang... makalamang sa mga kaklase niya. Panlamang po ako. Joke lang. Hindi. Parang matatansya mo kasi agad, attorney, kung kumusta yung magiging sem mo. Okay. Nag-enroll ka pa lang, tapos So, parang... kayo naisip na niya yun? Okay. Forward thinking Forward tayo. thinking nga siya. So, ayun, parang isipin mo, okay, so kung ito yung prof, dapat parang kukunin ko ba tong subject na to? Mapagsasabay ko ba? Ganon. Siguro hindi man siya suggested sa iba. Pero it's a discarded din for you to actually learn dun sa subjects mo and hindi ka malunod bigla. Pero ano pala, may mga times na pinagsisisihan ko rin kasi nakakapagod mag-bidel. Oo, lalo na I guess pag medyo high maintenance. Yes. Aminin natin, may mga ganun, di ba? Yes, Yung na mga hindi prof. lang admin Na mga prof, matters. oo. Yung mga kailangan mag-reply ka agad, mga 2 minutes pa lang. Pag working ka nga, parang, Exactly. Lord. You try to make compartmentalize it, di ba? Yes. Especially if you're working. So, Dara, bilang lagi kang bidel, what is the best way para humingi ng ceasefire? Siguro, sorry Before what is the best way? Kasi naalala ko, when we posted this topic from our last season, di ba? Yung, meron nagsabi na nagpapa-ceasefire Si yung Attorney students. Paul, Oo. May mga nag-comment doon. May mga nag-bash doon na parang sabi nila, nag-aabuga siya kayo, tapos nagpapa-ceasefire kayo, ba't naman kayo ganyan? So, sa inyo ba, sa tingin nyo, bakit there are times na kailangan mong humingi ng ceasefire from your professors? Ako kasi, sa amin, syempre, di ba, alam natin yung pagiging law student, sobrang loaded talaga. Pero kami kasi, humingi kami ng ceasefire kapag merong event lang. Sabi na Valentine's, syempre, yan, kakanta yung mga bida-bida mong kaklase, kakanta sa harap. Syempre. Tapos, Kasama ka ba doon? hindi, audience na audience. Nagapalakpak sa likod. Gumagano ng pizza, gumagano. Tapos, syempre, meron din mga tumutula-tula, ganyan. Tumutula. So, parang ako, sige, kaya nyo na yan. So, Wala pala kayo sa resume, walang tumutula sa atin. Wala pa. pero kapag ganon, siguro yun yung dinadahilan namin sa pag-ceasefire. Kasi, sometimes, kapag humingi kami ng ceasefire,
na parang out of nowhere, hingi ka ng ceasefire, parang hindi kami pinapayagan. Siyempre, kasi parang anong basis, di ba? Unless, kunwari malapit na yung exam, siguro pagbibigyan na kami ng mga prof. Kasi marami din mababait na prof eh. Pero, Minsan ayun nga. kasi yung ceasefire nasa timing yan eh. Totoo. Pag alam mo, bigyan ko kay tip ha. Pag alam nyo naghahabol yung prof nyo ng topics. Gusto ko yung nakatingin siya sa akin. Hindi kasi minsan sobrang daming topics, no? Pag naghahabol na yan towards the end of the sem, pwede nyo namang hingin yan. Pero siguraduhin yung maganda mood ng prof nyo. Oo. Ito si Dara, magaling humingi ng ceasefire. Ano ba yung signs na, bilang bidal, ano yung signs na nakikita mo na ito na, maghihingi na kami ng Papayag ceasefire? na. Well, number 1, yung events nga. Syempre, kailangan may something naman. Kasi nakakahiya sa prof. Papasok pa siya, tapos wala. Ceasefire din naman. Magsi-ceasefire lang din. I mean, pumasok mo tayo sa law school para mag-aral. But at the same time, parang feeling ko important din na alam ng BDEL yung pacing eh. Yung pacing ng class na Oo. parang, tingin nyo ba helpful yan kapag nag-exam na? Tingin nyo ba kapag nagpa-ceasefire tayo ngayon, may matututunan pa tayo kapag pagod na si attorney makinig sa mga kumakanta? Ganon. So, it's a pakiramdaman thing. Sorry, Ay, speaking of, may one class ako. Nagpa-ceasefire sila kasi Valentine's. Nag-prepare sila ng program for 4 hours. Saan mo tayo tapos? Showtime? Yes! Kasi ang daming games, ang daming kumanta, may mga sumayaw. Di ba matatapos? Full prod. Full prod. Nahiya akong magalit kasi nag-prepare sila lahat. Bawat tao may ginawa. Attorney, parang kahit sa TV, lagpas-lagpas ka na sa showtime. Tapos yung host, Gina G pa rin. So, kaya sige. Hindi man lang kumita sa advertisers, so walang Grabe talaga, commercial. as in. May pa-games pa, how well do you know Attorney Lay? Parang, wow! Kinagan niyo ako! Nakakaloka. Pero yun, no, yung ceasefire, ano yan, medyo tatansyahin nyo yung prof. Sobra, Tatansyahin oo. nyo. Kung kailan kayo manghihingi, kung nagbibigay, aalamin nyo rin from upperclassmen kung nagbibigay ba yan ng ceasefire. Yes. Pero at the end of the day, regardless kung ceasefire o wala, you have to be prepared. Kailangan handa kang pumasok. Oo. Kailangan handa kang mapahiya. Kasi totoo naman, di ba? Handa kang alisin lahat ng shield mo. Kasi talagang... Profound. Oo, kasi talagang matetest ka. Lalo na when you're in first year, matetest talaga yung mental fortitude mo, mental health mo. Kayo ba, meron ba kayong ginagawa para protektahan ang inyong mental health Prayers. sa law school? Ayun talaga yung pinagkukunan ko talaga na. Sa law school, maraming pwede magpare. Kasi naging religious yung mga tao eh. Oo. Kasi kapag, amin natin na minsan may dumadating yung araw na sobrang hirap ka na, minsan maiiyak ka na lang bigla, pagising mo, ito na naman tayo sa mundo. Kailan ka unang umiyak sa law school? Midterm, nung first First year. midterm. Parang kasi nung time na yun, 2 hours ng tulog ko lagi everyday. Shocks. Kasi parang ang exam namin nung parang isang araw lang yung difference. Oo. Tapos exam Every na other ulit, day, every ganun. other day. So parang sabi ko, parang nakakapagod. Tapos ako from QC, ako babiyahe ako sa Pasay, sa Arellano. Pero naisip ko, bakit ako na full-time, nahihirapan ako, pero naisip ko din yung mga working ko na kaklase. Sabi ko, ba't kaya nila? Bakit ang saya pa rin nila? Bakit nagagawa pa rin nila yung gusto nila? Nagagawa pa rin nila mag-prepare sa law school? Sabi Tanong ko, natin si Dara. yes. Paano mo inaano ang work-life balance dahil working student ka at paano mo pinaprotektahan ang mental health mo? Siguro, kino-compartmentalize ko yung fact na like 2 different major things. And parang finofuse ko siya by spending time with family and friends. Kasi parang, kunwari ngayon, galing akong work, pero kailangan ko mag-exam kanina. So parang ako, okay, shucks, nasa trabaho ako, pero chat ko muna yung friend ko, ano, kumusta? Nakapag-aral ka na ba? Ganon. Grabe yung may Parang- mental fortitude pa siyang mga musta ng iba. Habang kamustahin mo yung self ko. Pero actually, nakipag-compete lang Oo yan. nga. Ay, nakalimang chapter na siya. Habol. Utusan ko nga. Pero, ayun, spending time then with the people who really uplifts you and yung, alam mo yun, parang chill-chill lang. Para
Kasi kapag masyado kang nalunod sa isang bagay, parang biglang nawawala yung purpose Oo. of why you're doing it. Mm. So, parang ako kasi, like, I'm doing these stuff kasi it's for my family, it's for, of course, ayun. So, Totoo ba yan? ay, nako. Okay? Ayun, so, wala, just going back to your, to your why, and wala, just spending time with them reminds me na, okay, kinakaya ko to, because it's for them. So, it relaxes me. Kahit Mula at the first same year time. ba working ka na? Ano? Hindi. Siguro mga second year na ako. Why did you decide to work? Cause when I was in first year, I was in a different school. Mm. So, yung school na yon, parang di siya ganun ka working student friendly. So, bugbugan talaga yung schedule. Siguro, pasok namin 9, tapos uwi din namin 9. Tapos, ang laki ng Break space in in between. between. Pero dahil yun lang yung buhay mo, nag-aaral ka lang paulit-ulit. And na-burn out talaga ako. Parang pagpasok ko doon, during my first year, parang nawala yung sense kung ba't ba ako naglo-law school. Parang pinupush ko na lang to, hindi kasi for my family. Pero hindi naman kasi enough yun eh. You also have to want it. So, nung lumipat ako, when I transferred to LPU, since mas working student-friendly yung schedule, for me, parang hinanap ko hinanap ko ulit yung groove ko, kumbaga. Na parang hindi po pwedeng maglo-law school ako na pura ito lang yung ginagawa ko. So, since working in a law firm right now, parang mas nagiging practical yung inaaral ko. Hindi lang siya basta na remedial law. Okay, so yung filing ganito, hindi lang siya basta numbers. Nakikita mo Hindi na siya siya. theoretical, no? Hindi siya theoretical. So parang it gave me like a newer appreciation. Yeah. Newfound appreciation. Dun sa- But I know what you're talking about. Yung whole day na wala kang ibang pwedeng gawin kundi mag-aral. Yes. That's because everyone else is doing that. Parang ikaw nape-pressure ka rin sa sarili mo Yes. na mag-aral. Did you feel ever some sort of competition with your blockmates, your friends, ganyan? Lalo na yung mga, kayari, full-time ka as to the Kasi working nakikita niyo yung student. isa't isa kagad, di ba? You spend the entire day studying. Siguro doon natin malalaman yung sa exam. Oo. May mga tanungan ng Oo. sagot. Yung yun mga ang after, no? Yung parang, uy, sagot mo dito. Lalo na ganyan. kapag nag-announce si Yes. prof ng top 10 Oo. na mga Ay, nakapasa. uso pala yun, nag-announce sa top 10. Kasi Oh. sa amin, meron akong prof nung first year ako, Cream 1. Oh. 5 sections, 5 or 4 sections. Around siguro 180 yun. Okay. 12 lang ang pumasa sa midterm niya. Sakit. So parang, ayun. Sakit. So, sa top 10, kung ikaw yung pang 11 at 12, hindi ka pa umabot. Oo. Tapos yung top 9, sila na yung pumasa talaga. Legit. Nagbaba pa siya ng Nag-curve pa siya, nag-curve oo. pa siya. Kaya parang, iyon, andun mo malalaman na may competition kasi kapag natatanong-tanong na ganyan. Pero sa tingin ko naman, good thing siya kapag tinitik mo siya sa good. Yeah. Kasi parang naisip mo na you have to study better, na kailangan mong parang i-manage yung time lalo na kapag mga ganitong panahon na kailangan mo mag-exam. Pero kasi, sa school namin, sobrang friendly ng mga estudyante. Talaga? As in, sobrang friendly So, nila. walang crab, ganyan. Walang crab buti mentality. Naman, buti naman. Kasi So, yun yung lagi kong naririnig, may mga estudyante na naging kaklase mo na parang crab. Yes. Na parang they will pull you down if they can so that they can shine, di ba? Meron ako nararanasan na yung bidal namin after ng class, sisend niya yung lahat ng diniskasong prof, magiging reviewer mo na siya. So, iipunin mo siya ng iipunin. Yung mga ganun. Ako na-pressure si Dara, baka gawin ko yan. Sa ano ba, sa Lyceum, sino ang mga crab? Nagpangalan. Dali, isang buong mo na sa akin. Ito na tayo. Wala. 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 Oh, that's good. That's good. Kasi I think what I think kung freshman ka, it's also worth knowing na when you come in as a block, the better everyone is, the better your prof will grade you. 'Di ba? Hindi siya pwedeng individual lang na ikaw umaangat sa tas yung iba hindi. Yes. Kasi nagdedepende din sa ganun sa overall class performance yung how well your professors see your class. Hindi, saka iba-iba rin naman talaga yung pinagdadaanan ng mga students. Whether you're full-time student or you're a working student, no? Iba yung, hindi mo pwedeng sabihin na, ako working, ikaw full-time, tapos mas mataas pa yung grade ko sa'yo. Kasi baka may pinagdadaanan din yung iba sa bahay, di ba? Sa family. So, really have to be
understanding with all of your classmates and all of your law school friends. Lalo na sa first year. Oo. Talagang dyan mo mabubuo yung core group mo. That's true. Diba? Parang mula yung mga nakasama mo until na mag-graduate kayo, until maging abogado kayo, maging partners kayo sa firm, dyan yan mabubuo sa law school. Ayun, bakit? Kasi misery loves company. Oo. Ano siya, parang konsepto ng we found love in a hopeless place. Diba? O ganito, o sige, bilang nandito na tayo sa part na to ng conversation natin, we will pretend to be Boy Abunda when we will ask you lightning round questions. Ibabato Kasi din, ikaw yun, ibabato din namin to. May pagtapon. Ano pinatapon niya yun? May mahangin. Besh, ikaw na yun. Ako na? Oo, ikaw na. In your best Boy Abunda. Okay, in Dara! Yes, Tito Boy. Hindi. Siguro, mag-answer na lang kayo, no? So, Both? first question, for both, one book every freshman should always carry. 1987 Constitution. Codal. Codal. Sa akin, Civil Code, Codal. Codal din. From? Rex Bookstore, of syempre. course. Galing ni Tito Boy. Favorite author? Ang Campanilla. Campanilla. ikaw. Cruz. Cruz. Yes. Hindi Rex yan. Pero okay, paborito rin natin. One habit that helped you survive law school. Sleeping. Same. Kailangan ng Kasi tulog. kailangan ng Medyo tulog misconception talaga. yan diba? Kasi parang people normally say na parang, hindi, sleep is for the weak. Kailangan matapos lahat. But sleep actually helps. Yes. Oo, saka ano yan, mahirap na wala kang tulog bago ka mag-exam. Di ba may mga nag-all-nighter? Hindi siya gumagana. Ako na, that never worked for me. Sa library nga namin, daming tulog minsan. Totoo. So, understandable naman. Oo. Ganun. Ang key is parang short naps. Yes. Short Oo, naps. short naps. Okay. Disiplina. Okay, ito. One myth about law school that is not true. Kailangan wala kang social life. For me, part of survival. Kailangan may kaibigan ka sa law school. Hindi mo kailangan makipag-compete sa Ayan, kanila. same din. Same din with Dara. Kasi kailangan mo talaga ng friends. Kasi di ka makakagraduate ng law school ng wala kang Mag-isa. kaibigan na Walang mag-isa friends. ka. Oo. No man Totoo is an yun. island. No man is an island. Talaga. Yun din. Dami nating cliche today, no? It takes a Hindi, kasi village. Oo, it takes a village to raise Kasi honesty a is the best lawyer. policy. Ang layo. Time is gold. Dahil time is gold, matatapos na ang ating time. Ito, last question. So, para sa mga bar beshies natin, lalo na yung mga gustong mag-law school or yung mga first year, no? Can you give advice for those who aspire to be lawyers? Yan. Rick, usapin mo yung Siguro for me, beshies mga natin. beshies natin dyan na nag-inspire maging lawyer or mag-enter ng law school. For me, kapag dumadating na sa time na nahihirapan ka na or sa first year mo medyo sa tingin mo hindi mo na kaya, always go back to the thought kung bakit ka nag-law school. Kasi andun tayong lahat eh. Kasi nasa isip natin na bakit ko ba ginusto to? For me ba? For my family? Or for my future? Babalik ka dun sa tanong para alam mo kung bakit ka bakit ka nasa law school. Ayun lang yun for me. Ikaw, Dara. Aside from knowing your why, siguro know the gravity of law. Kasi ngayon, marami nang hindi nagtitiwala sa profession. Since maraming nagsisircumvent nito, maraming nagbe-bend nito, and karamihan pa ng yon, mga tao sa posisyon. And parang nawawalan ka ng respeto eh. But then again, be optimistic. Marami pang mabuting abogado dyan. At kung tingin mo isa kang magiging mabuting abogado ka, take the leap. And kakayanin mo yan. Kasi for me, wala ang talino kung wala ang puso. So, kung tingin mong kaya mo yon, let's go. Enroll na. Wow! So, syempre, dapat may. Yes. Ganon.
Uy, pero isa siyang misconception na hindi nakakayaman ng pag-aabokat. Totoo. Gusto ko lang i-share. As a matter of fact. Ikaw, Lay, any last words Ako for our besties? I think very timely yung sinasabi ni Dara. Kasi we always say na parang, you have to be introspective and know your why as to why you're going into law school. Kasi mahirap talaga siya, as in, it's no joke. Pag may nagsasabi nga sa akin na parang nadalian sila, parang, we, excuse me, you've not learned the first lesson in law school, which is humility. Okay? So, ang sa akin, very timely sinasabi ni Dara because really, there's so much distrust in the law right now because of people who use the law to meet their own purposes, which is not entirely honorable. I think, minsan kailangan din natin lumabas sa sarili natin at makita kung ano ba ang pwede natin maiambag para sa Pilipinas. Yes. 'Di ba? Kung ikaw ay yung tipo ng tao na maprinsipyo at tingin mo kaya mo magamit yung skills mo and your natural God-given gifts of speaking, writing, and articulation, and all of those things para maging makatulong sa Pilipinas, baka law school is for you. Once again, hindi siya madali, pero kasi pag makita mo yung bigger purpose mo outside of yourself, baka yun yung maging real reason why you are about to enter law school. Yes. Ako siguro, tama naman kayo. I agree with what you said. No? Remember your whys and all. Pero siguro, just to deviate a bit, lalo na sa mga nasa first year dyan, no? Okay lang din natanggapin kung ma-realize mo na hindi para sa'yo ang law school. Kasi That's also true. meron talaga, I mean, ilan lang ang pumapasa sa bar every year, di ba? 20, 30%. Ilan lang yung nakakatapos ng first year. Di ba? Minsan nakakalahati yan. And if you realize after the first half of your first year that law school is not for you, it's okay na tanggapin din yun. It's not the end all be all. Yeah. No? Pwede mong pilitin kung talagang gusto mo, no one will stop you, but it is also okay to accept that I am meant for other things. This is not for me. And marami kaming naging mga kasabayan sa law school na ganun, no? Iba nga mas mayayaman pa sa amin. So, mas masaya. Mas masaya. Mas masaya and all. So yun lang, no? And I guess we end with that, no? Again, thank you Dara, thank you Bricks. Sana nag-enjoy kayo. Yes, sobra. Nakita mo yung professors mo, nakausap mo ng ganito. Nag-trauma dump lang po. And with that, we are the Bar Beshies. Ako si JP. This is Lay, and again, wala si Noel. Noel. And Dara, magbabay ka. Bye. Bricks? Hello, thank you so much, attorneys, Rex Bookstore, for inviting us. Yes. And sana marami natutunan natin mga freshies and mga beshies natin. Good luck. Bye. Bye-bye. Bye. Beshies. Thank you, Beshies.